Tinag po ako ni Sir Paulo Agudelo na sa Instagram, sa story na andun po ako. So, uy, nandito pala ako sa Awit Awards. Nagulat na lang po ako. Kasi 'di ba yung last time binaliwala, ngayon can't wait. Parang ang lalalim ng mga hugot mo, saan mo to hinuhugot? And may story ka ba na na pwedeng mas-share sa amin na may kinalaman dito sa mga ginagawa mong songs? Um, so far po yung mga sa songs ko po is experiences po ng iba usually eh. Or like pag nakita ko lang po sa mga TV or sa mga nakikita ko lang po everywhere, doon ko po kinukuha yung songs ko. Siguro po sa lyrics, kaya po medyo malalim din po. Kumukuha po ako ng ibang inspiration from other songs. Like, kunwari, may narinig ako na, oh, ang lalim ng meaning neto. So parang, kukunin ko po yung idea, pero iibahin ko po yung words na para maging sa akin, maging original ko pa din po. Pero curious lang ako, Anton, paano ka ba gumagawa ng isang music? And eto na lang, particularly dito sa Can't Wait, paano mo siya nabuo? Nag-start ba sa parang I humming always or... start po sa chord progression. Usually, ilalak ko po sarili ko sa kwarto niyan. Tapos, if motivated po ako gumawa ng song, ilalak ko po sarili ko. Tapos, play lang po ako ng guitar. If may makuha akong magandang chord progression, i-record ko po agad yan sa phone. Voice recorder po agad yan. And then, ayun po, after po ng chord progression is humming. I usually hum na parang kukunin ko po yung rhythm, kung ano po yung babagay na rhythm. Na melody, sorry. Na melody. And then, after po ng melody, sasabihin ko na po ng mga lyrics. Parang magda-draft po ako ng lyrics kung ano pong bagay. And ayun po, yun lang naman po yung process ko po sa paggawa po ng song. Pero dito sa Can't Wait, gaano mo siya katagal ginawa? Ito po, yung ano po, yung draft po na full is mga 3 weeks po ata. And then, with the adjustments po na ginawa po namin ng Alt-G, umabot po siguro ng mga 1 to 2 months po. Kasama po yung mga revisions and yung mga kung paano po yung attack ng song, ganun po. Eto na lang, bilang syempre, ikaw din yung gumagawa ng mga, ng, ng music mo, paano ka parang naaapektuhan ng, kunyari, di ba pang third mo na to? So, for Apo. sure, nakakuha ka ng feedback from the first and the second. So, paano nagbabago or paano parang hinuhulma tong mga susunod na based sa feedback na narinig mo from the first ones? Usually po kasi inaano po nila na parang, oh, may parang kulang pa sa song mo. Parang ganyan po. Ay, parang something's missing po. So ako po parang I ask my friends and family members po na who's into music po talaga. Parang I ask for their advice. Ay, ano pwede kong idagdag dito? Anong kulang? Kung paano po maging complete yung isang song. So, yun po, dun po parang may mga tinatanungan po ako na mas nakakaalam po sa akin. Super nagulat po ako nung nakita ko na lang po sa post na tinag po ako ni Sir Paulo Agudelo na sa Instagram, sa story na andun po ako. So, uy, nandito pala ako sa Awit Awards. Nagulat na lang po ako. Tapos, ayun po, edi pinost ko na po, pinakita ko po sa friends and families. Nagulat din po sila na andun na ako. My mission po is to influence other singers who wants to share their talents and parang makapagbigay po ng inspirasyon sa mga kabataan po na pursue their dreams.
kasi wala naman pong mawawala if they try to pursue their dreams. And my goal po is to be a very successful singer, hopefully. And sana po, yun po, like I can achieve all my dreams as a singer. And ayun, you mentioned din something about making music to inspire others to pursue their passion. So, and also do what they love. So, ano yung nagmo-motivate sa'yo to enjoy what you are passionate about? Yung being happy po, it makes me happy po kasi whenever I sing, whenever I perform, whenever I get the chance to create music, super po nagbibigay po siya sa akin ng saya and parang escape from reality po, totally. Parang in a different world po ako pag kumakanta po. Sa daily life mo ba, Anton, lagi kang may moment na nagsusulat ng kanta or may Hindi nabubuong naman po melody? Parang daily. gano'n. Siguro po parang mga once a week, bigyan ko na lang po may isip na gawa kaya ako ng song. Mga ganun po. So, magsistart po off chord progression, tas if may time po ulit, parang pagpatuloy ko po. Oh, hindi ka na ata nababalance. De joke lang. Siguro po, inuuna ko po talaga studies. Like, kasi po yung schedule ko po ngayon, bungi-bungi na kasi senior na po. Like, first class ko 11, next class 6 p.m. na po. So, in that vacant time, if I have nothing else to do, if wala naman pong requirements or mga readings, usually I get my guitar and play po to find some chord progressions po na I can play with. Tapos nire-record ko lang po siya. Marami pong mga chord progressions sa phone. Naka-record lang siya. I want to show po the listeners and the public po na hindi lang po ako dun sa isang genre. Na I am versatile po, na kaya ko po kahit anong genre. I am willing to learn and parang kaya ko pong mag-adjust and I am open to doing any kinds of music po. Ayun. So, anong genre pa yung gusto mong i-try naman sa mga susunod mong kanta? Actually, gusto ko pong mag-try yung jazz music po. Mga Frank Sinatra, yung ganong type po ng music.